Handang tumistigo sa Senado ang isang radio reporter na kasama ng iserve ang search warrant kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob ng piitan nito sa Baybay Sub-Provincial Jail noong nakaraang Sabado. Ayon kay Yuelio Caorte, reporter ng DYBR, handa siyang tumistigo kaugnay sa pagkamatay ni Mayor Espinosa. Sinabi ng reporter na nakalapit siya sa bangkay ni Espinosa Sr. bago pa man dumating ang soko at sa paglapit niya ay wala siyang nakitang anumang armas malapit o hawak ang alkalde. Tiniyak ni Caorte na kung sakaling ipatawag siya ng Senado, sasabihin lang niya kung ano ang kanyang nakita at nalalaman dahil naroon siya para i-cover ang operasyon at wala nang iba pa. Second round, Senator Pacquiao is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Gusto ko lang i-follow up yung tanong din niya kanina, yung walk-in informant natin. Mayroon ba kayong sketch o copy doon sa walk-in informant? Mayroon ba kayong maipapakita? Yung itsura po ng walk-in informant, Your Honor? O yung kung saan sila nakakuha ng search warrant o naka-apply search warrant because of this information of the walk-in informant. Your Honor, if you're referring to the deposition, meron po kaming kopya ng deposition. For the information of Senator Pacquiao, it's now being reproduced for distribution to the members. Okay. Nasabit na nila. And gusto kong tanungin dito kay Marcos. Yung statement mo kanina, yung affidavit ni Espinosa. Yes, sir. Narinig mo pero hindi mo kabisado lahat ng statement niya, yung affidavit niya. Hindi po, sir. Pero marami kang nalalaman doon sa ano niya, yung at narinig mo yung statement niya, yung affidavit niya. May narinig na ako at saka nalaman ko na rin po ngayon nung nag-file na po ng kaso doon sa mga ibang pulis sa Rias. Kasi nabalitaan po yun sa regional office na restrict na po yung mga pulis na kinasuhan. Okay po, sinabi mo kanina na doon sa statement at sa affidavit ni Espinosa ay hindi kasali yung pangalan mo. Tama po ba? Oo, yung pong wala naman pong pangalan ko doon at hindi naman po ako kasama sa kinasuhan. O kaya nga, hindi kasama yung pangalan mo doon sa statement, affidavit ni Espinosa. Ito, yung gusto kong itanong, yun po bang asawa ninyo ay kasama doon sa affidavit ni nasali doon sa affidavit ni Espinosa? Hindi. Hindi naman po, sir. Wala naman po doon. Wala rin. Asawa ko? Opo, wala po, sir. Wala, okay. Gusto ko lang linawin at sinabi niyo may kamag-anak kayo na nasali doon sa affidavit ni Espinosa. Tama po ba? Opo. Yung po ang pagkakaalam kasi na-chismis. Pero sa personal knowledge po, wala po. Hindi ko po talaga, wala akong personal knowledge. Pero may narinig ka lang na kamag-anak mo na kasi unang lumabas po dyan sa mga listahan kasi hindi naman nga po linalabas yung listahan hanggat hindi nakakasuhan, ang nangyari puro po chismis. Chismis. Pero may narinig ka na kasali yung kamag-anak mo? Para may ganun po kasi sabi, nung una may media, 4, 5, 7, iba-iba. Sino yung mga pangalan na nasa affidavit ni Espinosa na kilala mo in your own knowledge, yung mga kilala mo na nasali niya sa affidavit niya? Yung mga pulis po, mga kilala ko. Ay, kasi sa Region 8 po nakasign yun eh. Sino yung mga pulis na yun? Pwede mo bang pangalanan dito? Hindi ko po kabisado. Nakakabisado po yung Rias. Senator Pacquiao, kilala mo bang personal si Kerwin Espinosa? Hindi po, sir. Hindi pa kayo nagkita maski kailan? Hindi, sir. Kaya mong pangatawanan niya pagbalik ni Kerwin. Remember, is now undergoing deportation proceedings. Hindi ko siya kilala ng personal. Hindi pa kami nagkita niyan, sir. At sabi ko nga po, sir, hindi ko po siya kilala. Pero may narinig ka na pangalan na Kerwin? Balita lagi sa Region 8 yan eh. Pero bago pa pumutok itong mga problema na to about sa pamilya nila, narinig mo na yung pangalan ni Kerwin? Opo, sikat po yan na drug lord eh.
Ganun ba? So, sino-sino pang alam mo na nakilala mo na nasali doon sa ano, sabi mo nga mga pulis, wala bang mga politician o government officials na alam mo na nasali doon sa affidavit ni Espinosa? Politicians, sir. Politician, government officials. Hindi ko po, ang nakakabisado po sa mga politikong involved, si Major Espinido po. Kasi siya po ang person na nakakakita. According to yung knowledge mo lang na may narinig ka, di ba, may narinig ka doon sa Marami affidavit. po akong naririnig, sir, pero ayoko po mag-speculate kasi hindi ko pa kahit minsan nabasa yung affidavit. Okay. Diretsuhang tanong, wala ba kayong pinoprotektahan ng mga politiko o government officials? Wala po akong pinoprotektahan, sir. Nagtatrabaho lang po kami bilang pulis. At itong kampanya po ng presidente natin, naniniwala po kami dito. At yung napatay po ng mga tauhan ko, hindi po anghel yun. Pumapatay ng tao, drug lord, ang dami pong sinisirang buhay. Kaya po, yung operasyon po namin sa illegal na droga, tuloy-tuloy po. Pero Hindi yung, po tumitigil. yung tao na yun, nakakulong na tapos pwede pa nating magamit para mahuli yung mga kasabwat noon. Yung mga yun yung magiging yung tulay natin para magamit, para mahuli pa yung mga drug lords na kakilala noon. Ang nangyayari nga po sa impormasyon namin, ginagawa po ng mga drug lord, nagpapalabas po ng mga pangalan ng mga pulis para mag-away-away, para din po magkaroon ng conflict within the organization, para po bumagal ang kampanya ng droga, May tinatawag at naman sila. mananatili sila, kumbaga, they're trying to survive for the next 6 years, hanggang matapos po ang termino ng presidente natin. Yung po ginagawa ng sindikato, sir. Paano mo nasabi yan na ang ginagawa ng mga drug lord? May what's your evidence? Gaya po nung intelligence report po namin na itong mga affidavit na ina-execute, sinali na yung pati hindi involved, sinasali. Kumaga, para siyang halo-halo lang. Parang yung hanggang sa ito, may confirmation nga, galing nga sa social media, pagkamatay ni Mayor, yung kapatid mismo nagsalita. Ang sabi ng kapatid dito, Ramon said his brother told him that he was not the one who made it, the affidavit, and its content didn't came from him. One time I asked my brother, Mayor Espinosa, did you really make the affidavit? And he told me the affidavit was ready-made. It was prepared by someone else and was just asked to affix my signature. He said, Ramon surmised that some police officials prepared Mayor's affidavit. Open po to sa social media, sir. Diretsuhang tanong ulit. Doon sa Region 8, kayo, ever since, wala ba kayong involvement sa illegal na droga? Ako po, mula po nung nagserbisyo, pumasok po ako ng 1996 sa serbisyo bilang pulis po. Wala po akong illegal na activities kahit saan po kayo tumingin sa serbisyo ko. Nilaan ko po yung buhay ko sa pagsiservisyo sa bayan. Okay, yan yung testimony mo. Kailangan, kasi may isang witness pa tayo na darating pa lang dito sa ating bansa. Yun nga si Kerwin Espinosa. At yun, maraming alam yun. Katulad ng tatay niya, yung namatay. At pwedeng bigay ng testimony para sa atin at ng makilala natin yung mga nasa likod, no, mga sa likod na involved sa illegal drugs, especially yung mga nagpapatupad ng batas. Opo, sir. At saka, hindi rin po ako naniniwala, sir, na ang kredibilidad na isang pulis at integridad na isang pulis na nagtatrabaho masisira po sa isang salita po ng isang kriminal. Drug lord po ang mga Espinosa Group. Pumapatay po yan. They basically terrorized the whole town to win the mayorship of Albuera. I know that in first hand because I was sir the supervisor of 4th District of Leyte during the election. Ganito kasi yan na Colonel,
Po, sir. Superintendent, ganito kasi yan. Yung mga drug lords na yan, hindi tatagal lang ganito katagal yan kung walang nagpoprotekta. Naku, may ibig sabihin? Kung walang lagay-lagay na yan. Naku, ibig sabihin? Kahit na ang mga pulis na hindi involved directly sa droga, pero kung tumatanggap naman ng money galing sa droga, anong tawag natin doon? Naku, may ibig sabihin? Opo, sir. Oh, yun ang ibig kong sabihin na ang panawagan ko sa lahat ng mga kapulisan natin. Kasi kayo ang lakas ng ating bansa, kayo ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ng bansa natin sa kapayapaan, sa pagkakaisa. Dapat kayo walang bahid na mga ganyang korupsyon. Opo, sir. Naku, may ibig sabihin na Opo, sir. hindi yung tatanggap-tanggap ka kung saan mo, tanggap ka lang ng tanggap ng pera, hindi mo alam kung saan galing yung pera, sa drugs pala yon.